Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring sabihin kung saan ka nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay masiyahan ka sa pakikinig sa nakakatuwang kwentong ito. Ang aking bilyonaryong nobyo, si Daniel Padilla, ay galit sa mga bata at aksidente akong nabuntis. Isang gabi, sinubukan kong mag-testing. Bagong ligo, umupo ako sa gilid ng kama habang nag-i-scroll sa TikTok. Hinahaplos ng mahahabang daliri ni Daniel ang basang buhok ko. Minamasahe ang anit ko. Napakasarap sa pakiramdam. Halos makalimutan ko ang kaba ko dahil sa tunog ng Dyson hairdryer. Nagbigay siya ng isang hum, isang walang katiyakan na tunog. Itinaas ko ang telepono ko sa kanya. Matigas ang ulo, di ba? Ang cute niya. Tingnan mo ang pisngi na yan. Tiningnan niya ang screen, pero patuloy pa rin ang pagpapatuyo niya ng buhok ko. Baby, ikalimang beses mo na akong tinatanong ngayong gabi. Kumuyom ang tiyan ko. Hindi pa kami nag-uusap tungkol sa mga bata. Ang pagbanggit nito ng 5 beses sa isang gabi ay isang babala na kasing laki ng Mindanao. Pilit akong tumawa. Hindi naman. Nagsisiguro naman kami. Algoritmo lang yan. Nag-like lang ako ng isang baby video. At ngayon punong-puno ng mga baby ang newsfeed ko. Lahat sila kaibig-ibig, di ba? Click. Huminto ang hairdryer. Biglaan at mabigat ang katahimikan. Yumuko si Daniel at hinalikan ang tuktok ng ulo ko na parang pinapakalma niya ang isang takot na hayop. Baby, hindi mo kailangang magpaligoy-ligoy, mahina niyang sabi. Pwede mo lang akong tanungin. Naging tuyo ang lalamunan ko. Hindi ko gusto ang mga bata, patuloy niya sa mahinang boses. Tapos, hindi tayo magkakaroon. Ayun na. Gumaan ang pakiramdam. Kusa akong gustong takpan ang tiyan ko, pero hindi ko ginawa. Umikot lang ako sa ilalim ng kumot, kunwari pagod. Good night, bulong ko. Pinatay ni Daniel ang ilaw at sumampa sa tabi ko. Lumubog ang kutson. Hinila niya ako sa kanyang mga bisig tulad ng dati. Mainit, possessive, pamilyar. Galit ka ba? Bulong niya. Hindi, sinungaling ako. Hindi talaga ako galit. Hinalikan niya ang earlobe ko. Isang mahinang buntong hininga laban sa balat ko. Baby, ayaw ko lang sa mga bata. Maaari mo bang pagbigyan ako sa isang bagay na ito? Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita ko ang bag ko na nakasabit sa hanger. Bahagyang umuugoy ito sa aircon. Nakasilip sa gilid ng bulsa ang sulok ng isang puting papel. Ang lab report na nakuha ko kaninang hapon. Positibo. Tinitigan ko ito hanggang sa mangati ang mga mata ko. Buntis ako at wala akong ideya kung paano. Kung gumagamit kami ng proteksyon sa bawat pagkakataon, wala akong kasama na iba. Kahit na, hindi ako magiging pabaya para ipagsapalaran yon. Pero hindi pinansin ng papel ang lohika ko. 2 araw na ang nakalipas, napansin ni Daniel ang pagka-delay ko, tulad ng lagi niyang ginagawa. Late ka na naman ngayong buwan, sabi niya habang nakahiga ako at nagbabasa. Hindi na yan bago, sagot ko. Okay lang. Humigpit ang kamay niya sa bukong-bukong ko, hinihimas ang buto. Ilang taon na yan, Catherine Bernardo. Kailangan mong mas alagaan ang sarili mo. Oo. Pupunta ako sa doktor ngayong linggo. Akala ko, mga regular na test lang. Baka bagong pills para ayusin ang hormones ko. Sa halip, pinagpasa-pasahan ako mula sa isang departamento, patungo sa isa pa hanggang sa lumabas ako na may hawak na report at appointment card na nakatago sa wallet ko. Sa labas ng klinika, tumatakbo ang Maynila sa paligid ko. Mga sasakyan, boses, sirena, trapiko ng mga tao. Samantala, nanatili akong nakatayo, nakatingin sa papel na parang kaya kong baguhin ang isip nito. Sa loob ko ay may isang bagay na napakaliit na hindi pa nga ito pakiramdam totoo. Ngunit nararamdaman ko pa rin ito bilang pangalawang tibok na sinusubukang hanapin ang lugar nito sa tabi ko. At bigla, gusto ko ito. Iyon ang problema. Hindi kailanman nagkunwari si Daniel na iba sa kung ano siya. Hindi siya gumagawa ng kalahating pangako, hindi gumagawa ng baka, at tiyak na hindi gumagawa ng mga sorpresa na hindi niya kayang kontrolin. Ilang araw pagkatapos, nagkaroon siya ng problema sa kanyang overseas division at kailangan niyang lumipad. Nasa full work mode siya. Nagbibigay ng mga utos na parang nagbibigay ng briefing sa isang team para sa isang misyon. Walang ice cream. Bawasan ang junk food. Kumain ng tamang pagkain habang wala ako. Huwag gumala sa gabi. Sinubukan ko siyang itulak palabas ng pinto. Nagbibiro. Alam ko. Sige na.
Kumita ka ng milyon-milyon mo. Binuhat ako ni Daniel na parang wala akong bigat at dinala ako sa elevator. Lumukso ang puso ko. Anong ginagawa mo? Kinurot niya ang pisngi ko. Dahil sa sobrang eager mong paalisin ako, napagdesisyonan kong isama ka. Sumigaw ako, nagpapanik. Hindi, talaga, pupunta ako. Hindi niya ako pinansin. Inikot ako sa likod ng Maybach at pagkatapos ay umupo sa tabi ko na parang desisyon na. Ayoko talaga. Sinubukan ko ulit sa isang tensiyonadong boses. Wala akong alam sa negosyo. Mababato lang ako sa isang hotel. Sa tuwing magkasama kami sa kotse, itinaas ng driver ang privacy division. Nang walang saksi, walang filter si Daniel. Hinaplos niya ang cheekbone ko, casual, na parang pinag-uusapan ng mga schedule. Kailangan kita para maibsan ang stress. Tinitigan ko siya. Hindi yan dahilan. Isang ganap na balidong dahilan ng kumpanya, sabi niya. Seryosong seryoso. Karaniwan, iikot ko ang mata ko at hahayaan siya. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ng lahat. Bumababa ang boses ko. Hindi mo lang basta masosolo ang sarili mo, mayaman ka. Bulong ko, sinusubukang panatilihing magaan, sinusubukang panatilihing ligtas. Makakahanap ka ng maraming willing volunteers sa Singapore. O kaya tumawag ka na lang, hindi ko pa natapos. Sumingkit ang mga mata ni Daniel. Hinawakan niya ang baba ko. Hindi sapat ang lakas para manggasgas, pero sapat ang higpit para maging putol-putol ang hininga ko. Bumagal ang boses niya, naging malambing, sa paraang mas babala kaysa aliw. Ano ang sinabi mo, Catherine? Nanindig ang balahibo ko sa ilalim ng manggas ko. Mabilis akong umiling. Wala akong sinabi. Tumingin ako sa bintana. Kunwari napakaganda ng syudad sa labas. Bumao ng mga kuko ko sa palad ko. Ayaw kong pumunta sa ibang bansa. Ayaw kong matrap sa isang suite na naghihintay na bigyan niya ako ng oras. Gusto ko ang sarili kong kama, ang sarili kong espasyo. Isang bagay na kaya kong kontrolin. Sa edad na 25, bigla akong nakaramdam ng pagiging marupok na parang isang maling hakbang lang ay mahahati ako sa dalawa. Binasag ni Daniel ang katahimikan. Hinila niya ako sa tabi niya sa mas magaan na boses. Nagbibiro lang ako. Kung ayaw mong pumunta, hindi mo kailangan. Dahan-dahan akong kumurap. Isinandal niya ang baba niya sa balikat ko. Nasa bahay ang pasaporte mo. Gusto ko lang na ihatid mo ako sa airport. Sobrang lakas ng ginhawa na halos mahilo ako dahil may napagtanto ako. Sa sandaling iyon, kung talagang gusto niya akong isama, walang debate o negosasyon. Ang kanyang mga salita ay bahagyang nahulog sa aking buhok. Mas malambing ngayon, ngunit matalim pa rin sa ilalim. Ayaw ko kapag sinusubukan mong ilayo ako. Nanatili akong tahimik at talagang hindi ko nagustuhan ang sinabi mo kanina. Isang sandali ng katahimikan. Maging mabait ka, Catherine. Magpakatino ka. Sa VIP drop-off lane, hinalikan niya ako hanggang sa naging malapot ang aking mga iniisip at namamaga ang aking mga labi. Tapos, sa wakas, binitawan niya ako at pumasok sa airport na parang pagmamay-ari niya ang gusali. Nag-iisa akong bumalik. Sa rearview mirror, namumula ang mukha ko. Buhay na hindi tugma sa panginginig ng loob ko. Hinawakan ko ang bibig ko, tapos ang flat na tiyan ko. Hindi kasal, buntis. Galit siya sa mga bata. Aksidente ang sanggol na ito. Sa lohika, may simpleng solusyon. Mabilis, klinikal, at tahimik. Ngunit sumikip ang dibdib ko sa isiping iyon dahil gusto ko siya. Huminga ako ng malalim at nag-text sa kanya. May sasabihin ako pagbalik mo. Wala siya sa loob ng 1 linggo, 7 araw para maghanda. Tatanggapin ni Daniel ang sanggol. Siguro, magiging tunay kaming pamilya. Kung hindi niya ako gagawin, hindi ko hahayaang hawakan niya ang batang ito. Hindi ko hahayaang kontrolin niya ang mangyayari pagkatapos. Sa 3 araw ng kanyang biyahe, umabot sa rurok ang kaba ko. Nag-shopping ako para lang abalahin ang mga kamay ko. Nasa fitting room ako ng isang high-end boutique. Sinusubukan ang mga pangtaglagas na coat. Dati, pumupunta ako rito noong teenager ako. Iniipon ang allowance ko para sa isang magandang bagay. Maya-maya, nang nalaman ni Daniel na gusto ko ang brand, nagsimula siyang bumili ng buong bagong koleksyon para sa akin nang walang pag-aalinlangan. Pero mas gusto ko pa ring pumili para sa sarili ko. Habang sinisipit ko ang zipper ng isang trench coat, narinig ko ang mga boses sa labas ng kurtina, mga babaeng mahinang tumatawa, pamilyar na pangalan, pamilyar na lason. Speaking of the Bernardo family, sabi ng isa sa kanila.
5 taon na si Catherine at Daniel, wala pa ring singsing. Suminghal ang isa pa, magpakasal sa ganoong yaman, pakiusap. Siguro noong mayaman pa ang pamilyang Bernardo, may pag-asa siya. Ngayon, isa lang siyang ulila na nabubuhay mula kay Daniel. Nanginginig ang mga daliri ko sa zipper. Pinaglalaruan lang niya siya, patuloy ng unang boses. Isang ikatlong boses ang masayang sumabat. Siguro dapat siyang magbuntis para matrap siya. Kumulo ang tiyan ko. Napatingin ako sa bag ko sa sulok kung saan ang appointment card ko ay parang nagbibilang na orasan. Tumawa ang isang babae. Napakatawa mo. Tapos, biglang naging seryoso ang isa pang boses. Hindi ninyo kilala si Daniel Padilla. Ayaw niya ng komplikasyon. Naalala ninyo ang iskandalo ng kanyang ama. Mabilis niya iyong tatapusin. Oo, sabi ng unang babae. Walang awa siya. Mas mabuti pang mag-ingat si Catherine o magtatapos siya sa headline. Nalamig ang dugo ko. Hinubad ko ang trench coat, nagpalit ng damit gamit ang mga kamay na hindi ko nararamdaman at lumabas. Nanahimik ang mga babae sa labas na parang may nagpindot ng pause. Pilit na ngumiti ang isa sa kanila na hindi umabot sa kanyang mga mata. Catherine, gaano ka nakatagal diyan? Ngumiti ako sa kanila. Kalmado, walang laman, kontrolado. Mas matagal kaysa sa inaakala ninyo. Tapos, lumayo ako nang hindi naghihintay ng kanilang reaksyon dahil kung nanatili ako ng isa pang segundo, baka may nasabi ako na hindi ko na mababawi. Nang gabing iyon, umupo ako sa terrace swing. Tinitingnan ang mga nahulog na dahon na parang sagot. Tinawagan ako ni Daniel sa FaceTime. Umaga na sa kanyang kinaroroonan. Ang pagsikat ng araw sa likod niya ay parang apoy. Lumabas ka? Tanong niya. Nilunok ko ang laway ko. Paano mo nalaman? Hindi mo suot ang pajama na ginamit mong pantulog, sumingkit ang tingin niya, malambot ngunit matalim. Nasiyahan ka. Mabuti. Magpahinga ka, sabi niya. Babalik ako sa loob ng 4 na araw. Masyadong mabilis ang tibok ng puso ko. Lumapit siya sa kamera na parang kaya niyang hilingin ang katotohanan mula sa akin sa pamamagitan ng screen. Hindi mo ba masabi sa akin ang balita ngayon? Hindi. Sabi ko, in person. Tinitigan niya ako sandali. Pagkatapos ay tumango siya na parang tinanggap niya ang pagkaantala sa isang deal sa negosyo. Sige. Nag-usap pa kami ng kaunti bago siya kailangang dumalo sa isang meeting. Nang matapos ang tawag, pinilit ako ng katahimikan sa bahay hanggang sa pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Hindi kasal, buntis, ayaw sa mga bata, walang awa. Ang mga salitang iyon ay umiikot sa isip ko na parang mga buwitre. Tumayo ako habang tuluyang nawala ang araw. Pagkatapos ay ginawa ko ang laging kong ginagawa. Kapag ang panik ay nagbabanta na lamunin ako, gumawa ako ng plano. Nakahanap ako ng notepad at sumulat ng mensahe. Hindi dramatiko, hindi emosyonal, malinis lang at panghuli. Isang bagay na hindi mag-iimbita ng negosasyon. Kinabukasan, umorder ako ng burner phone at bagong SIM card. Iniwan ko ang aking tracked iPhone sa bedside table bilang pain. Nag-impake ako ng gaan. Ang ID ko, kaunting cash, wala nang iba pa na makakapagpabagal sa akin dahil masyadong malapit ang 4 na araw. At kung tama ang mga babaeng iyon, kung talagang nakita ni Daniel ang hindi inaasahang pagbubuntis bilang isang problemang dapat ayusin, hindi ako makapaghihintay na umuwi siya. Sinabi ko sa sarili ko na matalino ako, praktikal, responsable. Sinabi ko sa sarili ko na ang isang sanggol ay nararapat sa isang ina na makapagpapanatiling ligtas sa kanya. At kung ang pananatili ay nangangahulugang ipagsapalaran ang lahat, kung gayon, ang pag-alis ay hindi pagtataksil, ito ay survival. Bago sumikat ang araw, sumulat ako ng isa pang sulat at iniwan ito sa bedside table sa mismong lugar na una niyang titingnan. Ayoko nang maging mantenida. Gusto ko ng normal na buhay. Salamat sa lahat ng ibinigay mo sa akin. Nanginginig ang mga kamay ko habang binitawan ko ang ballpen. Sa isang segundo, tumayo ako sa gitna ng malaking kwarto na iyon, ang kwarto talaga ni Daniel, at naramdaman ko na parang lumulutang ako sa labas ng aking katawan, pinapanood ang sarili kong gumawa ng isang bagay na hindi na mababawi. Pagkatapos ay pinilit ko ang aking mga binti na gumalaw. Lumabas ako na wala maliban sa aking ID at burner phone, walang alahas, walang designer bags, walang credit cards na nakakonekta sa kanyang mga account,
walang bakas. Pinili ko ang isang maliit na baybaying bayan sa Visayas, isang mabagal, mamasa-masa at nakakalimutan na lugar. Isang lugar kung saan ngumingiti ang mga tao sa mga estranghero at walang pakialam kung sino ka dati. Ang ulan ay dumating sa araw din na dumating ako, isang linggo ng kulay abong langit at ambon na nagpapakintab sa mga kalye na parang basang slate. Nag-arkila ako ng isang maliit na furnished place sa itaas ng isang panaderya, iyon yung uri na amoy cinnamon kahit sa loob ng mga dingding. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakarinig ako ng katahimikan na hindi parusa. Pakiramdam ko ay kalayaan hanggang sa ipaalala sa akin ng aking katawan na hindi ako nag-iisa. Morning sickness, bigla ang gutom, isang kakaibang pagkapagod na nagpaparamdam sa aking mga buto. 6 na linggo, 7 marahil. Pinagpapaliban ko ang ultrasound dahil masama ang panahon at mas malala ang nerbiyos ko. Sa tuwing susubukan kong mag-book ng appointment, bumabalik sa isip ko ang tahimik na boses ni Daniel. Hindi tayo magkakaroon, kaya patuloy kong sinasabi sa sarili ko, bukas, sa loob ng 2 araw, pag huminto ang ulan, maliban na hindi huminto ang ulan ng umagang iyon. Tumayo ako sa labas na may malaking tasa ng tubig sa tiyan ko. Isang kamay sa aking flat na tiyan na parang kaya kong ikabit ang sarili ko at bumulong, maging maayos ka lang. Naghihintay ako ng masasakyan nang mahuli ako ng isang buntis na malapit na nakatingin. Hawak niya ang kamay ng isang bata na 3 o 4 na taong gulang, habang isang lalaki ang lumalakad sa tabi niya na may dalang grocery bags at yung maingat, protektibong postura na ginagawa ng mga asawa kapag buntis ang kanilang asawa. Tumatalo ng bata sa kanyang sneakers, nagsasalita ng 1,000,000 beses sa 1 minuto at tumatawa ang babae na parang ang buong buhay niya ay malambot sa gilid. Sumakit ito sa akin, kaya nakalimutan kong iwasan ang tingin. Napansin niya ako, ngumiti. Lumapit siya na parang matagal na kaming magkaibigan. Ikaw ang bagong kapitbahay, di ba? Tanong niya. Mainit at pamilyar ang kanyang accent, Southern, sa paraan na sinisikap gayahin ng mga pelikula at hindi kailanman ganap na nagagawa. Papunta ka na ba? Sinusubukan ko, sabi ko. Itinaas ang telepono ko. Kinakancel pa rin ang driver ko. Oh, ayaw ko niyan. Inayos niya ang kanyang tiyan na may kaunting grimace ng sakit. Pagkatapos ay lumiwanag ang mukha niya. Hindi ka taga rito, di ba? Umiling ako. Manila. Lumaki ang kanyang mga mata. Naku, ano ang nagdala sa iyo rito sa ibaba? Lumabas ng maayos ang kasinungalingan na parang ininsayo ko ito sa likod ng lalamunan ko buong linggo. Nagpapahinga lang ako ng kaunti. Napatingin siya sa kamay ko sa tiyan ko. Naku, buntis ka rin? Nag-atubili ako ng kalahating tibok. Pagkatapos ay tumango. Lumiwanag ang mukha niya na parang binigyan ko siya ng pinakamagandang tsismis ng taon. Naku, tingnan mo. Ang una mong kailangan gawin ay uminom ng prenatal vitamins, folic acid, DHA, lahat ng package, at huwag kang magpapagulo sa mga horror stories, pakiusap. Mahirap ang pagbubuntis, pero magic din ito. Mabilis siyang nagsalita, na parang matagal na niya itong pinipigilan, at ako ang unang tao na tila makakaintindi. Sinabi niya sa akin kung ano ang kainin kapag wala akong matolerahan, ano ang nakatulong sa kanyang mga pulikat, paano matulog kapag nagsisimulang sumakit ang iyong mga balakang. Nakita ko ang sarili kong nakangiti. Talagang nakangiti. Tulad ng isang tao. Nag-vibrate ang telepono ko na may bagong driver match. Huminto ang kotse makalipas ang 1 minuto. Nagpaalam ako. Nagpasalamat. Nangako akong makikita ko siya ulit. Pumasok ako sa likod ng upuan. Kalahating nag-iisip pa rin tungkol sa mga vitamins na irerekomenda niya. Binubuksan na ang browser ko para hanapin ang brand. Folic acid, DHA. Ano ang pangatlo? Bulong ko habang nag-i-scroll. Hindi gumalaw ang kotse. Dito ako nilamig. Bumukas ang pinto sa harap. Narinig ko ang mga yabag. Hindi sa driver. May sumakay sa harap na upuan. Bumigat ang hangin sa kotse, pamilyar sa pinakamasamang paraan. Isang amoy ang bumalot sa akin na parang kamay sa lalamunan ko. Malinis, mamahalin, bahagyang citrus at mapait. Hindi mapagkakamalan na si Daniel. Paulit-ulit na pinindot ng hinlalaki ko ang power button. Sinusubukang i-activate ang emergency call. Sinusubukan, huli na.
Isang braso ang humila sa akin pasulong na parang wala akong bigat. Lumapag ako sa isang dibdib na matigas at mainit at nakakatakot. Ang boses niya ay malalim, basag sa pagod, na parang hindi siya natulog ng ilang araw. "Baby," bulong ni Daniel sa leeg ko. Ang hininga niya ay dumikit sa balat ko na parang banta na nagkukunwari bilang pagmamahal. Sino ang gumawa ng salitang mantenida? Hindi ako makahinga. Hindi niya ako binitawan. Hindi ako ang boyfriend mo. Patuloy niya, halos magiliw. At akala mo, pwede ka lang manahimik, maglaho, at ako, tatanggapin? Bumaon ang mga daliri ko sa palda ko ng sobrang higpit na masakit. Nag-iwan ako ng sulat na gawa kong sabihin sa nanginginig na boses. Hindi ako sinusubukang. Tumawa siya minsan, mahina at walang kagalakan. Nag-iwan ka ng sulat. Ang kanyang bibig ay humaplos sa balikat ko. Hindi, isang halik may mas matalim. Isang sulat. Ulit niya na parang nasaktan sa konsepto. Mahirap akong lumunok. "Daniel." Dumulas ang kanyang kamay sa pulso ko, bahagyang pinilipit, na parang tinitingnan ang pulso doon, na parang sinusukat kung gaano ako katakot. Hindi umaalis ang ibon sa kanyang hawla. Mahina niyang sabi, "Hindi," nang walang pahintulot. Bumagsak ang tiyan ko. Nakatingin ako sa malabong ulan sa bintana, sinusubukang patatagin ang aking hininga. "Huwag," bulong ko. "Pakiusap, huwag mong gawin ito." Humigpit ang kanyang braso sa baywang ko. Inakyat niya ako sa kanyang kandungan sa isang makinis, sanay na galaw na nagpaikot sa aking ulo. Naipit ako sa pagitan ng kanyang katawan at ng upuan. Ang tibok ng puso niya sa ilalim ng tenga ko na parang countdown. Yumuko siya ng malapit. Ang mga labi niya malapit sa tenga ko. Ang boses niya halos malumanay. "Alam mo ba, anong nangyayari sa isang ibon na lumayas? Naging bara ang lalamunan ko. Mabilis akong umiling. Ayoko malaman." "Mabuti," sabi niya, na parang tama ang desisyon ko dahil hindi mo na kailangan. Pinilit ko ang sarili kong kumilos ng dahan-dahan, maingat, na parang anumang biglaang galaw ay makakasira ng isang bagay. Ibinuklod ko ang mga braso ko sa kanya dahil alam ko ang lengguwaheng ito. Alam ko kung ano ang nagpapapakalma sa kanya. Hindi ang aking katawan, hindi ang aking takot, kundi ang presensya, ang hawak, ang pagiging malapit. "Babalik ako," bulong ko sa kanyang shirt sa isang mahinang boses. "Hindi na ako tatakas ulit. Wag lang ganito, pakiusap." Ang kanyang kamay ay nakapatong sa likod ko. Hindi siya nagsalita ng matagal. Ang katahimikan ay isang presyon na nagpapalabas ng manipis na iniisip. Pagkatapos, dumulas ang kanyang mga daliri sa aking buhok sa parehong paraan ng sinubukan kong itest siya. Mabagal, possessive, bumuntong hininga siya at ang tunog ay pagod. "Baby," sabi niya, "paos. Hindi ka ganyan." Nanatili akong tahimik. Itinaas niya ang baba ko. Maitim ang kanyang mga mata, hindi mabasa. Parang isang bagyo na nakikita mo pero hindi mo mahuhulaan. "Dati, tinitignan mo ako na parang ako ang tahanan mo," sabi niya. "Hindi, isang banta." Sumikip ang dibdib ko. Bumagsak ang boses ko. Takot ako. Kumuyom ang panga ni Daniel. Hinaplos niya ang isang hibla ng buhok mula sa noo ko nang may lambing na hindi angkop sa sitwasyon. "Ako ang boyfriend mo," sabi niya, mabagal at sinasadya. "Hindi ang iyong tagapagtaguyod, hindi ang iyong may-ari na iintindihan mo." Tumango ako dahil ano pa ang magagawa ko? Sa wakas, gumalaw ang kotse. Ang ulan ay bumabagsak sa mga bintana. Ang bayan ay naglaho sa likod namin na parang hindi kailanman nagkaroon. At nang kumurap ako, naramdaman kong kumurap ako pabalik sa buhay na sinubukan kong takasan. Pagbalik sa bahay niya, eksaktong pareho ang lahat. Ang tsinelas ko sa tabi ng pinto na bahagyang nakatagilid, isang baso sa mesa kung saan ko ito iniwan. Malinis at tuyo ang hangin sa loob, na parang hindi naniniwala ang bahay sa panahon, na parang hindi naniniwala na may anumang bagay na magbabago. Ibinato ni Daniel ang kanyang coat sa isang tabi at pumasok sa kusina na parang galing kami sa isang ordinaryong araw. "Catherine," tawag niya sa matatag na boses. "Halika rito." Nanatili akong nagyelo sa sala. Bumalik siya na may dalang apron. "Tulungan mo akong itali," sabi niya. Napaka-ordinaryo ng hiling kaya napaso ang mga mata ko. Umangat ang mga kamay ko ng autopilot. Lumapit ako. Itinali ko ang mga tali ng apron sa likod niya. Nanginginig ang mga daliri ko
sa buong oras. Nang gabing iyon, hindi niya ako tinanong kung ano ang plano kong sabihin sa kanya pagbalik niya. Hindi niya binanggit ang sulat. Hindi niya ako pinarusahan sa paraang naisip ng aking pinakamatinding takot. Sa halip, hinila niya ako sa kama. Niyakap niya ako na parang isang bagay na muntik nang mawala sa kanya at idinikit niya ang kanyang bibig sa aking buhok bilang isang tahimik na babala. At sa dilim, ang kanyang palad ay dumula sa aking tiyan ng isang beses lamang na parang kinukumpirma, na parang kinikilala ang katotohanang hindi namin binigkas ng malakas. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na parang walang nangyari. Sa ikatlong araw pagkatapos kong ibalik, sinubukan kong abalahin ang sarili ko sa pagbe-bake. Nakita ko ang isang recipe ng hindi mo kayang sirain ito na cake sa TikTok. Simple, cute, nakakatuwang masaya. Inayos ko ang mga sangkap, binigay ko ang harina. Sinubukan kong magkunwari na ako ay isang normal na babae sa isang normal na apartment na gumagawa ng dessert para sa kanyang normal na boyfriend. Nagring ang telepono ko. Hindi kilalang numero mula sa Maynila. Sa isang segundo, akala ko delivery rider. Sinagot ko habang nilalabhan ko ang mga kamay ko. Hello? Malakas at kumpiyansa ang boses ng isang lalaki. Sinabi niya ang pangalan ko na parang matagal na niya itong sinasabi. Catherine Bernardo. Tiningnan ko ang harina sa mga daliri ko. Kailangan nating mag-usap, patuloy niya. Tungkol kay Daniel. Hindi ako gumalaw. Sino to? Tanong ko. Alam kong hindi ito magiging simple. Nagkaroon ng pause. Isang maliit, nakakatawang paghinga. Ako ang ama ni Daniel Padilla. Kumuyom ang tiyan ko. Pinatay ko ang tawag. Sinukat ko ulit ang butter na parang buhay ko ang nakasalalay dito. Nagring ulit ang telepono. Parehong numero. Hinayaan ko itong magring ulit. Sa isa pang pagkakataon, binalok ko ito. Isang bagong numero ang agad na tumawag. Naging ubos ang pasensya ko. Sinagot ko sa isang matalas na boses. Anong gusto mo? Hindi nagbago ang tono niya. Ayaw mo bang malaman kung bakit bumagsak ang pamilya mo? Naputol ang hininga ko. Yumuko ang kusina sandali na parang gumalaw ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. 17 anyos ako nang bumagsak ang lahat ng pamilya ko. Huling taon sa boarding school. Ipinilit ng mga magulang ko na makakatulong ito sa akin na mag-focus. Noong panahong iyon, pinaniwalaan ko sila. Akala ko mahigpit lang sila. Hindi ko alam na ibinenta na nila ang bahay. Hindi ko alam na dahan-dahan silang nauubusan ng pera. Sinusubukang pigilan akong makita iyon. Ang alam ko lang, may isang business venture na nagkamali. At pagkatapos, isang araw, wala na ang mga magulang ko. Ang kalungkutan pagkatapos noon ay hindi dramatiko-praktikal ito. Ito ay ang pag-aaral kung paano kumain ng mura, kung paano lunukin ang kahihiyan, kung paano patuloy na lumakad kahit walang humahawak sa iyong kamay. Kaya, tanong ni Mr. Padilla, mahinahon, gusto mo ba ng sagot, Catherine? Humigpit ang mga daliri ko sa telepono. Sinasabi mo ba na ikaw ang may gawa? Tumawa siya ng mahina. Hindi, ako. Ang boses niya ay may parehong tamad na tono na minsan mayroon si Daniel, na parang ang kayabangan ay naninirahan sa kanyang mga buto. Gusto ko ang anak ko, dagdag niya, halos malambing. Katulad ko siya, matalino, epektibo, nanindig ang balahibo ko. Sa kasamaang palad, patuloy niya. Palagi siyang mahirap, laging nagpipilit, kaya kailangan kong paalalahanan siya kung paano gumagana ang mundo. Mahirap akong lumunok. Bakit mo sinasabi sa akin ito? May mga boses sa background, malayo, magulo, na parang TV na nakabukas sa ibang kwarto. May sumigaw ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang pinto ang sumara ng malakas. Patuloy na nagsalita si Mr. Padilla na parang wala sa mga iyon ang mahalaga. Wala akong hinihingi, sabi niya. Akala ko lang deserve mong malaman. Sandali. Ay, lumiwanag ang kanyang boses ng sobra. By the way, magpo-propose siya sa iyo sa lalong madaling panahon, di ba? Dumadamba ang puso ko. Congratulations, sabi niya, sweet like poison. Welcome to the family. Naputol ang linya. Tiningnan ko ang telepono ko na parang nakagat ako. Dumulas ito sa aking mga daliri at tumama sa tile. Dumulas hanggang sa tumama sa plinth. Hindi ako gumalaw. Hindi pa tapos ang halo ng cake. Amoy asukal at takot ang kusina.
Nagpalit ako ng damit gamit ang nanginginig na mga kamay. Handa nang puntahan si Daniel sa kanyang opisina. Handa nang humingi, nagring ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, siya na. Ang pangalan ni Daniel sa screen. Sinagot ko. Lumabas ang boses ko ng maliit. Hello. Maingat ang kanyang boses, sobrang maingat. Baby, sabi niya. May tumawag sa iyo kanina kaya alam niya. Umupo ako sa kama na parang sumuko ang mga binti ko. Oo, bulong ko. Isang pause. Naririnig ko ang paghinga niya na parang sinusubukan niyang maging matatag. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Daniel. Sumisigaw ang aking instincts na protektahan siya, na magsinungaling, na magkunwari na walang anuman, ngunit naalala ko ang kanyang mga salita sa kotse na iyon. Magtiwala ka pa sa akin. At nang tumingin ako sa aking tiyan, sa buhay sa loob ko, na hindi makapili kung sino ang kanyang pamilya, hindi na ako makapaglaro. Sinabi niya na ang pagbagsak ng pamilya ko ay dahil sa kanya. Mahina akong sabi. Dahil sa tatay mo. Ang katahimikan sa linya ay matalas. Pagkatapos, bahagyang naputol ang boses ni Daniel. Hindi. Mabilis akong sumabat. Daniel, huwag kang magsalita. Kailangan ko ng isang segundo. Hayaan mo akong mag-isip. Pinatay ko ang tawag bago pa siya makapagsalita ng anuman. Pagkatapos, yumakap ako sa aking unan. Nilagay ko ang kumot sa aking ulo at natulog ako na parang sinusubukan ng aking katawan na tumakas mula sa aking isip. Sa panaginip, lumitaw ang mga alaala matanda, matingkad at malupit. Ang unang beses na nakita ko si Daniel noong panahong iyon, hindi siya si Daniel Padilla, ang bilyonaryo. Isa lang siyang bata na may maitim na mata at ngiti na hindi angkop sa sandali. 5 taong gulang ako, isang playground, ang ice cream, na natutunaw sa aking mga daliri habang ang aking mama ay sumasagot ng mabilis na tawag. Isang babae ang nagmamadaling dumaan, galit, desperado, bumangga sa balikat ko nang napakalakas kaya natumba ako at nalaglag ko ang aking cone. Nagalit ako ng sobra dahil sa ice cream, hindi naiintindihan ang anumang bagay. Pagkatapos ay may mga sigawan, isang kakila-kilabot na tunog, mga taong tumatakbo at nang tumingala ako, isang kotse ang bumangga sa lugar kung saan ako nakatayo ilang segundo lang kanina. Ang babaeng nagtulak sa akin ay nasa sahig. May sumigaw ng tulong, duguan ang lahat. Tinakpan ng mama ko ang mata ko, nanginginig. Naalala ko ang mahina, matigas na boses ng babae, paulit-ulit na tinatawag ang isang pangalan hindi akin. At pagkatapos, naalala ko ang isang batang nakatayo. Ilang hakbang ang layo, hindi umiiyak, hindi nagpapanik, nakatingin lang. Hinarap niya ako at ngumiti. Isang maliit, malumanay na ngiti, na parang binabati niya ako. Mas nakatakot sa akin ang ngiting iyon kaysa sa anumang bagay. Kinuha siya ng mga magulang ko pagkatapos noon. Sabi nila, niligtas ako ng kanyang ina, kaya may utang kami sa kanya ng buhay. Lumipat siya sa bahay namin. Tumanggi akong tawagin siyang kapatid ko dahil spoiled at masama ako at kumbinsido ako na ako lang ang importanteng bata. Sinisisi ko siya sa lahat, bawat nabasag na vase, bawat nanakaw na merienda, bawat masamang marka. Ayoko magpaliwanag at si Daniel, noong panahong iyon si Daniel iyon, basta tinanggap lang niya. Gustutin niya ang buhok ko, titingnan ang mga magulang ko at sasabihing ako iyon. Wala namang ginawa si Catherine. Isang hapon, nakita ko siya sa hardin. Dinidiligan ang mga sampagitan ng mama ko. Naghugas siya ng kamay na parang naghahanda para sa isang ritual. Kinurot niya ang pisngi ko ng marahan at nagtanong, "Baby, ano na naman ang ginawa mo?" Pinigilan ko ang kamay niya, galit. "Huwag mo akong tawagin yan. Mama ko lang ang makakatawag sa akin yan." Ngumiti siya na parang inaasahan niya ang sagot na iyon. "Kasalanan ko," sabi niya. "Kaya, bakit mo ako hinahanap?" Inamoy ko ang pisngi ko. "Ikaw ang gumagawa ng masasamang bagay." Lumapit siya ng sapat para mapuno ng kanyang maitim na mga mata ang buong mundo ko. "Sa mundo mo," mahina niyang sabi. Ako ang laging masama." Pagkatapos ay binitawan ko dahil ang pagkakasala ay isang awkward na bagay at nagsisimula pa lang akong matuto kung paano dalhin ito. "Galit ka ba na kinuha ang allowance mo?" Tanong ko. Dahil kahapon, dahil sinira ko ang isang bagay na mahal ng mama ko at sinisi ko siya. Hinawakan ni Daniel ang ulo ko sa unang pagkakataon, dahan-dahan at matatag.
Hindi, sabi niya. Hindi kita kailanman sisisihin. Lahat ng ginagawa ko ay aking pinili. Noon, akala ko, ibig sabihin niyan, mabait siya. Ngayon, nakahiga ako sa ilalim ng kumot. Nauunawaan ko ang isang mas madilim na bagay. Ang ilang tao ay hindi nagdurusa sa sakit dahil sila ay malumanay. Ang ilang tao ay nagdurusa dito dahil sila ay naghihintay. Umalis si Daniel noong ako ay nasa high school. Sa wakas ay kinilala siya ng kanyang biological na ama at kinuha siya na parang isang ari-arian. Isang araw, nasa buhay ko siya. Kinabukasan, wala na siya. 5 taon nang wala, walang tawag, walang text, na parang nabura. Pagkatapos, bumagsak ang mundo ko. Nawalan ng lahat ang mga magulang ko. Ang mga taong ngumiti sa amin sa loob ng maraming taon ay biglang tumingin sa akin na parang basura ako. Nakakuha ako ng scholarship. Nagtrabaho ako. Kumain ako ng lumang tinapay at uminom ng libreng soup mula sa cafeteria ng campus. Isang araw, isang lalaki na dati ay nanligaw sa akin sa aking dating buhay ang nagnakaw ng pagkain ko at tumawa. Tingnan mo, sabi niya ng sapat na lakas para marinig ng lahat. Dati, nag-aasta ka na parang masyado kang maganda para sa akin. Ngayon, kumakain ka ng tinapay na parang asong kalye. Lumuhod ka at magmakaawa, baka alagaan kita. Tinitigan ko siya. Pagkatapos, ibinuhos ko ang soup ko sa ulo niya at sinabi sa kanya na umalis sa daan ko. Pagkatapos noon, naging mas mahirap ang buhay. Nawala ang mga trabaho, nagsara ang mga pinto, bumulong ang mga tao, at isang gabi huminto ako sa isang tulay, nakatingin sa madilim na tubig na tila walang katapusan. Hindi dahil gusto ko ng drama, kundi dahil pagod ako, dahil butas ang dibdib ko, at ang hangin ay parang tumatawag sa akin sa isang mas tahimik na lugar. Naaalala ko ang paglapit, ang aking mga daliri sa railing. Naaalala kong iniisip ko, kung bibitaw ako, titigil ang lahat ng sakit. At pagkatapos, mga kamay sa aking pulso, isang malakas na hila, bumalik sa lugar ang mundo. Tumingala ako sa isang mukha na mas matanda kaysa sa naaalala ko, mas matalim, kontrolado. Si Daniel na parang galit at takot sa parehong oras. Catherine, sabi niya sa basag na boses, ano ang ginagawa mo? Wala akong magandang sagot. Bulong ko lang, ayoko na rito. Kumilos ang lalamunan niya na parang may nilulunok na masakit. Sorry, sabi niya. Matalasang mga salita. Sorry, huli ako. Pagkatapos, niyakap niya ako na parang binabawi ang isang bagay na muntik nang maagaw sa kanya. Uuwi na kita, sabi niya. Nandito na ako ngayon. Mapait akong tumawa dahil wala akong tahanan. Hindi na. At sa sandaling iyon, ang linya sa pagitan ng kapatid at iba pang bagay ay nabasag at walang sino man sa amin ang lumayo. Pagkatapos noon, ang buhay ko ay pagmamay-ari niya. Hindi opisyal, hindi sa mga papeles o panata, kundi sa lahat ng paraan na mahalaga. Si Daniel ang naging kanlungan ko, ang aking oxygen, at sa isang lugar sa paglalakbay, nang hindi ko man lang namalayan, tumigil ako sa pagiging babae na sumusubok mag-isa. Naging ako ang babae na nabubuhay dahil pinapayagan niya. Kaya ang pagmamanman ay pakiramdam na parang nalulunod. Pagkatapos ng gabing iyon sa tulay, naglagay si Daniel ng trackers sa lahat ng bagay, hindi lang sa telepono ko. Ito ay banayad, nakatago sa lahat ng dako. Isang beses akong nagprotesta, inalis niya ang mga halata, hinalikan ang noo ko, at nangako, wala na. Pinaniwalaan ko siya sa paraan na pinaniniwalaan mo ang isang tao kapag ang paniniwala ay mas madali kaysa makipag-away. At ngayon, nakaupo sa dilim pagkatapos ng tawag ng kanyang ama. Sa wakas ay naintindihan ko. Hindi ako nakita ni Daniel sa maliit na baybaying iyon. Nakatagpo niya ako dahil palagi niya akong makikita, dahil binuo niya ang buhay ko na parang mapa. Nang magising ako, hapon na. Huminto ang ulan, malinis ang langit. Ang uri ng matalas, maliwanag na paglubog ng araw na nagpaparamdam sa lahat na masyadong maganda para maging totoo. Umupo ako sa sahig malapit sa bintana. Pinapanood ang paglaho ng liwanag na parang dahan-dahang nilulunok ang silid. Bumukas ang pinto sa harap pagkaraan ng ilang oras kaysa karaniwan. Huminto ang mga yabag sa likod ko 3 hakbang ang layo. Hindi ako hinawakan ni Daniel sa simula. Mahina ang kanyang boses, kontrolado. Malamig ang sahig,
sabi niya. Huwag kang umupo diyan. Dahan-dahan akong kumurap at lumingon. Tuyong-tuyo ang aking mga mata, na parang naubusan ako ng luha nang hindi ko namamalayan. Bakit hindi mo ako niyayakap? Tanong ko. Bumuntong hininga siya, pagkatapos ay lumapit at niyakap ako mula sa likod ng maingat na parang hindi sigurado kung tatanggapin ko siya. Akala ko ayaw mo akong makita, sabi niya sa buhok ko. Sinandal ko pa rin ang sarili ko sa kanya dahil hindi ko alam kung paano maging iba. Bumisita ka ba sa mga magulang ko? Tanong ko sa isang mahinang boses. Isang pause. Oo, sabi niya, bawat taon. Sumikip ang lalamunan ko. Bawat taon, ulit niya, matatag. Sinabi ko sa kanila na aalagaan kita. Idinikit ko ang isang kamay sa tiyan ko at doon ako tinamaan. Mas matindi kaysa sa takot, mas matindi kaysa sa kalungkutan. May 3 tibok sa silid na iyon. Akin, kanya, at ang mahina, matigas na tibok sa loob ko na tumatangging balewalain. Umikot ako sa kanyang mga bisig at tiningnan siya. Daniel, bulong ko ang pangalan. Alam na ito ay pag-amin. Bukas, pwede tayong pumunta para makita sila. Lumambot ng bahagya ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang mukha ko. Hinalikan ako ng matagal at dahan-dahan na parang selyo ng pangako. Kinabukasan, dinala niya ako. Nagdala kami ng mga sampagita, ang paborito ng mama ko. Hindi kailanman nagpakita ng interes ang papa ko sa mga bulaklak. Pero palaging naglalagay ng bouquet si Daniel para sa kanya na parang karapat-dapat ang papa ko sa kagandahan, gusto man niya o hindi. Malamig ang hangin, matalim at matamis ang amoy. Hinihiwa ang hangin na parang alaala na hindi mawala. Tumayo si Daniel sa harap ng kanilang lapida na may isang kamay sa balikat ko at ang isa naman ay halos walang kamalay-malay na nakapatong sa aking tiyan. Tiningnan niya ang mga pangalang nakaukit sa bato at mahina siyang nagsalita na parang naririnig nila siya. Mama, Papa, sabi niya sa matatag na boses. Aalagaan ko si Catherine. Bahagyang humigpit ang kanyang mga daliri at ang baby. Pumikit ako. Umindayog ang mga sampagita sa hangin. At sa unang pagkakataon mula noong positibo ang test, pinayagan ko ang sarili kong maniwala sa isang mapanganib na bagay. Na marahil ang batang ito ay hindi isang komplikasyon. Na marahil ang batang ito ang tanging bagay sa buhay ko na tunay na akin. At marahil, baka lang, si Daniel ay hindi ang kontrabida sa kwentong ito. Marahil siya ang tanging tao na kailanman ay humawak sa akin sa gilid at tumangging bumitaw. Nang idilat ko ang aking mga mata, napansin kong dumadaloy pa rin ang luha sa aking mukha. Dahan-dahang pinunasan ni Daniel ang mga ito ng kanyang hinlalaki. Liwanag, yan, bulong ko. Sinusubukang gawin itong parang walang kabuluhan. Nangyayari yan pagkatapos ng dilim. Tumango siya na parang naiintindihan. Oo, sabi niya, pagkatapos ng dilim, laging matalim ang liwanag. Pagkatapos yumuko siya, hinalikan ang noo ko at hinila ako ng malapit. At sa hangin, na may amoy ng mga sampagita na bumabalot sa amin na parang isang biyaya at isang babala, narinig ko muli ang 3 tibok matatag, matigas,